So yan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel na Isa Trap. So ito pala ginagawa namin ngayon, yung mga lalagyanan ng mga halaman. Ito yung paggawa namin ng styro na lalagyanan na nakikita nyo. So ayan, may butas na yan kapag kinuha nyo sa palengke. No? Libre lang yan, okay, mabibili nyo ng 5 hanggang 10 piso. May butas na yung kabilaan kasi lalagyan natin ng prutas o isda. So, kailangan ma-drain din yung mga extra liquid ng mga product na yun. So, eto yung nasa ilalim takip yan. So, tinitape na lang namin. May mga, may mga side na hindi na kailangan idikit kasi yung pang ilalim tulad na ito. Solid na siya. So, nilalagyan na lang namin yun ng seedling tray. Yung seedling tray na yan, kapag nilagay mo dyan, so sobra yan eh. So, hindi yan sukat. So, ang ginagawa namin, tignan nyo to. Hindi yan sukat. So, ang gagawin ko, gugupitin ko yung gilid-gilid niyan. Gilid. One hand lang to kaya kasi pero para lang makita nyo yung idea para kung gusto nyo gawin madali. Yung mga seedling tray naman halos sa yung mga 105 holes or 103 holes, tapos yung 72, 50 ay halos magkakasukat yun kaya standard naman yan eh. After makat yung mga dulo-dulo, kinakat ko naman yung extra na gilid kasi para ma-maximize ko yung space na yung loob ng styro para marami akong may lagay na halaman sa isang maliit na lugar. Kakat ko lang yan, kabilaan, tapos yan, kakat nyo lang yan. Linisan nyo kasi ito, hindi ko malinisan, isang kamay lang gamit ko. So nililinisan ko yung gilid niyan para pantay. Tapos kung sukatin ko na, itataob ko lang yan dyan. Para alam ko na hanggang saan yung kapat ko. So ano kung nakikita nyo dyan. So maaaring sipin nyo dito, pero dito yan sa dulo. Ikakat ko yan dyan kung saan ko nakita na. Wait lang, cut ko lang. So, ayan. So, ikakat ko lang yan. So, makasigurado tayo. Sukatin nyo. Makita nyo, sukat na. So, kung nalinisan nyo yan, lahat. Kabilaan, linisan nyo pati yun. Yan yung mga tinatanggal na retaso. Pagka natanggal ko na yan, ito na yung magiging finished product. So, ito nyo, ito. So, ito na yun, sukat na sukat. Ayan. Tapos atanggalin nyo itong mga extra. Ayan. Pati itong kabila, ganyan din. Kasi pag hindi yan sukat, may mga ganyan ako, mga unang prototype ko. May mga space, sabi ko sayang yung lugar na yun na pwede ko pang malagyan. Eh, kung maliit yung growing area mo, diba? So, advantage mo yun na marami kang mailagay dun sa maliit na space. At kung tatanungin nyo ako, pati mga mother plant, kaya na itong i-contain yung ganito kaliit na setup. Kaya lang, mas maganda yung 72 or 50 holes kapag yung mga halaman nyo maabot na ng tatagal na. No? Yung mga malalaki na yung rhizome, mas maganda yung mas malalaki. Tulad ng mga tinanim namin ng mga nakaraan na sobrang lang laki ng rhizome. Hindi nakasya kahit na dito sa mga pinakalalaki. Kapag kakasya masiguro pero pas lang tapos walang media. Which is hindi naman pa pwede yan. No? So kailangan natin ng mas malaking holes dito. Ito ay 105, so ang kailangan nyo 50 to 72 kung gusto nyo matagal na hindi nagre-replant. At kung gusto nyo makitang dumadami talaga yung BNT nyo. Pero kung gusto nyo na i-maintain, this is enough.
na yung 105 holes. Hindi nga lang magpo-produce ng mas malalaking rhizome. Mag-produce rin siya, kaya lang mahirapan mag-expand. So, kita nyo, may space pa dyan. So, anong gagawin nyo dyan? Kung napansin nyo, may mga retaso dito na maliit. Eh, nakulog na ito, maliit. So, ang pwede nyo gawin ay, ayan, meron pang maliit na ano dun, space. O, lagyan nyo pa ng isa ulit. Diba, kompleto na. So, isa. Try ulit natin. Pwede nyo rin gawin na isang malaki, tapos isang ulit malaki. Diba? So, dalawa. So, ganun lang ginagawa ko dun sa iba. Pero kapag, syempre, kailangan kong gamitin lahat ng mga retaso para hindi sayang, diba? Na hindi mo magagamit. Dati, kinakat ko lang kung ano kailangan ko. Pero yun, mura lang to eh. Mura lang tong seedling tray na to. Tsaka, mas matibay siya kung ganun yung pamamaraan. Tsaka, na-try ko na kasi yung ikakat ko pa na, halimbawa pa dalawa-dalawa. Ano siya, mahina. Madaling masunog sa mainit. Kasi pagka sa initan, nagka-crumple to, lumiliit. So, kung ganito kalaki, may support siya. So, tapos, ang media pala namin dito, hindi sphagnum and fairlight. Ang media namin, kapag ganito kaliliit yung holes, ay pure sphagnum, kahit na yung mga 72 holes. No? So, ang ano dyan, sa dilig na lang magkakatalo. So, mas matagal syempre mag-dry kung pure sphagnum. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na maganda yon, no? Kasi, kung titingnan nyo, may mga butas yan. Tsaka konti yung media, aeration ay meron din yon. So, pagka binunot nyo yung halaman, ang haba na ng roots sa ilalim. So, hindi naman matatrap sa ilalim yung roots. Kapag tinanggal nyo at nireplant nyo, ang haba ng roots, healthy rin. Kala ko dati, hindi mag-root ng maganda. Basta positive yung dito, yung review ko dito sa prototype na ginawa ko. Sinishare ko to, hindi kasi dahil hindi naman to sekreto eh, no? Ito yung kumbaga para maalagaan nyo rin, mabuhay nyo rin yung halaman nyo. Ina-advise ko to kasi biro nyo, meron kami dyan na mga siguro around 2,000 pieces of Venus flytrap. Ayan. So sa tingin nyo ba lalagay ko sa ganitong lalagyan kung hindi ito effective? So sinishare ko to sa inyo ngayon. Kung hindi pa naman ganun karaming halaman nyo, let's say isa pa lang, dalawa. So, wala kayo ng styro na halimbawa yung styro ng pang Jollibee na spaghetti, di ba ganun? Okay, yung burger steak, nagutom tuloy ako. So, ang gagawin nyo doon, bawa ito yung lalagyanan ng burger steak na styro, ipapatong nyo lang yung paso nyo dyan. Kunyari, ang paso ay, tayo na kunyari paso. Sample lang, sample. So, kunyari, ito yung paso nyo. Ayan, ilagay nyo lang dyan sa ibabaw. Tapos, ayan, styro yan. Diba? So, ang advantage kasi ng styro ay hindi siya umiinit kapag nasa arawan. Yung media nyo iinit ng kaunti, no? Pero yung styro hindi yan iinit. So, makakasigurado kayo na hindi mahirapan yung roots nyo kapag sobrang init ng panahon. No? So, nangyayari niyan ay mas madaling ma-acclimate yung halaman. Mas healthy tignan. No? Ang napansin ko rin kapag katabi-tabi sila sa ganitong seedling tray, mas taas yung yung survival rate nila, no, kaysa yung palayo-layo yung pagtatanim. Kasi pagka magkakalapit, di ba, mas malamig kasi malamig yung dahon ng foliage ng mga halaman, tapos yung humidity pa mas mataas, tapos yung tubo niya upright kasi gilid hindi sila masyado maka-receive ng sunlight, so ang tendency tumaas dahil wala masyadong liwanag sa gilid. So maganda yung magiging tubo niya. Tapos ano pa ba?
Sa ano naman, tag-ulan, dati-rati kapag tag-init, nilalagyan namin to ng plastic. Ayun yung sinasabi ko sa inyo dati. Actually, may mga plastic pa yung iba ko doon, pero hindi ko na itinaas. Ibig sabihin, nakababa na lang yung plastic yan na kapag madaling mag-overflow, hindi nagwa-waterlog. Ngayon, hindi ko na nilalagyan ng ng UV plastic or plastic para mag-hold ng water as water tray, kundi tray na lang siya. Nag-hold pa rin to ng water pero hindi na ganun kapal. Napakanipis na lang. Yung mga matatrap na lang dun sa ilalim ng paso or ng seedling tray, ayun yung matitira. Enough para sa isang araw, kinabukasan ay makapagdilig ka uli. Pero kung kayo yung paalis-alis na nag-out of town ng mga isa, dalawa o sa linggo, mas maganda yung naka-water tray syempre. Pero sa amin dito, na kita namin yung benefit ng daily na nadadry nadidrain yung tubig. Pero moist pa rin yung media. Napakaganda nun kasi iwas sa root rot. Napakababa ng percentage ng root rot kapag hindi naka-tray, naka-water tray, kundi naka-styro tray lang na ganito. So, napakadali lang rin ng setup. Nakita nyo naman, isang kamay lang ginamit ko kanina. Medyo nahirapan lang ako dahil isang kamay nga. Pero, madali lang siyang gawin, i-apply. Tapos, hindi pa siya yung mahirapan ka dahil iba-iba yung size. Isa lang naman ang standard rin ng mga lalagyan ng prutas. Isda, no? May mga mas malalaki lang dito. Pero, ganun lang rin yung, ganun lang rin yung, dito. Prinsipyo. Punuin mo lang ng seedling tray. Ito, tingnan nyo to. Tingnan nyo. Ito ay mas malaki kaysa dito sa isa. Ito yung isang version nyo. Ito ay hindi lang 105 holes, no? Mas marami to. So, pwede nyo gawin dalawang ganito. Kung ito ay isa ng ganito lang, tapos ito pala. Ayan. So, ito ay dalawa. So, marami kayo matatanim kung ito yung makuha. Tapos matibay rin tong isang version ito ng styro. Mas matibay kaysa dito. Pero parehas lang siya ng effect. No, mas mas matibay lang to. Pero yung epekto ng hinahanap natin na hindi iinit, parehas lang yung benefits niya. So, yun lang. Hopefully, sa simpleng video na ito, medyo nagkaroon kayo ng idea kung paano namin nilalagay yung mga halaman sa taas. At kaya kami nag-set up ulit nito dahil meron kaming ilalagay na siguro nasa 100 plants na BFT. 100, hindi pala 100, 1,000 pala yun. May naitanim na kami na siguro around 600 to 800. May another 1,000 na ilalagay dito. So, iba't ibang cultivar yon. So, ipopost namin yung kapag na-acclimate na may ID on every cultivar. So, yun lang. God bless and bye-bye.